bahagi ng National Security Council. Dahil ang Vice President ay may apelyidong Duterte. At ang sabi ng Malacanang, hindi raw po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon, kaya siya tinanggal at hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanag? Bakit kinakailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dati ng Pangulo sa National Security Council? Tinanggal din bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tinanggal din si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal din si Rodrigo Roa Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala ng transparency. Ang usap-usapan kagabi nung yan ay lumabas na istorya, ito ba ay nagbabadyang martial law? Sapagkat tinanggal na yung mga tao na maaasahan sana nating ibalita sa sambayan ng Pilipino yung totoong estado ng ating seguridad. Sapagkat kung wala nang magsasabi ng totoo, pwede silang gumawa ng isang kwento na mayroong panganib na sa ating seguridad, whether external or internal threat. Bakit po kinakailangan tanggalin ang madami ng naging Pangulo? Mayroong wisdom yan, mayroong discernment ang mga yan, may lamig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino man ang Pangulo. Dito makikita mo, kaduda-duda, yung ginawang reorganization, ito ba ay nagbabadyang martial law? O ito ba ay nagbabadyang na malapit na tayong tumumo doon sa pinangangambahan na lahat na magkaroon ng isang armadong sigalot o hidwaan laban sa ating kapitbahay ng China? Bunsod sa ating malaman natin ito, dahil pag nagkaroon, whether ng martial law o ng gera laban sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapat tinanggal ang Vice President o yung mga dati ng naging Pangulo. Paano pa natin malalaman yung tunay na estado at kalagayan ng ating bansa? Kung sila na lamang ang mag-uusap, ang magdedesisyon at maghuhulma kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at panahon. Kinakailangan alam niyo ito. Kinakailangan na papag-usapan natin ito at kinakailangan somehow ay napapagliwanagan natin sa mga mamamayang Pilipino ang mga mahalagang usapin na pagkipunan. Again, part po yan ng advokasya ng hakbang na maiso, yung peace and security. Ang kinakailangan natin ay katatagan ng ating seguridad. Tama, pero hindi natin kayang pumasok sa isang armadong sigalot laban sa China. Hindi natin interes yan. Hindi mo nga mapakain ang iyong nagugutom na populasyon. Papasok ka pa sa isang armadong dihidwaan o digmaan laban sa China. Wala nga tayong tugon at hindi matugunan yung issue ng food security. Papasok ka pa sa napipintong armadong hidwaan laban sa China. Papayag ba kayo niyan? Alam mo ninyo, pag tayo pumasok sa isang gera, panuorin lang ninyo yung mga international news. Tingnan ninyo yung itsura ng away ng mga Hamas at ng Israel. Tingnan ninyo yung itsura, iba-ibang gusali. Natigil ang eskwela, walang nag-aaral, yung mga kabataan, kawawa, walang matirahan, pati ospital iba. Hindi ito kinakailangan natin. Ang kinakailangan natin pagkain, kinakailangan natin tugunan yung mga 5 pangunahing problema ng ating bansa: inflation, poverty, yung kawalan ng trabaho, yung korupsyon, at yung kawalan ng pag-asa ng higit na maraming Pilipino. Ito yung ating mga dapat pinagtutuunan sa panahon ng vaksin. At mahalaga na pinag-uusapan natin ito days and months leading into the campaign proper, so that when the time comes and you have to choose your 12 senators this coming May 12, 2025, ako ay openly humaharap sa inyo, nagpapasukan, nagpapasuri. Kung sakaling ako ay pasado sa inyong gagamiting batayan, ang pakiusap ko, ikampanya nyo rin ako
sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong mahal sa buhay, sa inyong kaibigan, at sa lahat ng Pilipinong inyong makakaharap, saan mang panig na. At sabi ko nga, ang taong 2025, nagpapadya ang pagbabago basta tayo magkaisa. Dalhin po ninyo ang isang katulad kong bago sa Senado at posible ang pagbabago sa number 55 ngayong 2025. Muli, ako po si Atty. Vic Rodriguez, inyong formal at opisyal na aplikante bilang senador. Buhay at magandang hapon sa ating lahat. Question and answer portion. We'd like to acknowledge ay manalo po bilang senador po natin. May posible po bang mabago natin yung estilo po ng question natin insertion po sa iba't ibang budget ng national government po natin. At the same time po, pwede po bang magkaroon ng transparency pati po sa bicameral. Thank you po. Thank you, kabayan, at magandang hapon po muli. Ang bilang tunay at maisog na oposisyon, tayo ang magiging pinig mata, tenga ninyo sa Senado. Itong taunang budget, mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Executive Department, babantayan na natin, masusi na natin susuriin hanggang sa paglimpaw nito, hanggang sa pagdibanihan ito, hanggang sa dumaan ito sa tinatawag na MISCAM, yung Bicameral Conference Committee, MISCAM yun eh. MISCAM na gaganap doon eh. Ibang-iba yung insura ng budget na lumalabas pag dumaan sa MISCAM, patuloy na binubutol ang sambayan ng Pilipino. So babantayan natin mula sa pagsumite ng NEP o yung National Expenditure Program hanggang sa hindi pag-usapan pagkaroon ng debate at magkaroon ng botohan sa Senado at pati dyan kung ano nagaganap sa mababang kapulungan hanggang sa ito ay dumaan sa BICAM hanggang sa kung ano yung final form ng mabot sa tanggapan ng Pangulo. Yun ang aking gagawin at yun ang aking nire-report sa inyo bahagi ng iniinging transparency ng hambang mag-isog. Yan ang wala ngayon, yung transparency. Dahil pati dyan sa MISCAM, kailangan alam ninyo, kahit dyan sa MISCAM, trilyong piso na pera nating mga Pilipino pinag-usapan. Hingan mo sila ng minutes o ng report of what transpired during the MISCAM. Wala silang may papakita because they do not give a journal of what happened during the MISCAM meeting. Bakit tayo papayag? Trilyon piso ang pinag-uusapan, walang record ng minutes of the meeting. Ang